Isang kagulat-gulat na balitang lumabas ngayong araw, isinugod naman sa ospital si Pangulo Kuting Jr. matapos atakihin sa puso. Ayon sa mga paod ng ulat, bigla raw nawalan ng balay ang Pangulo habang nasa isang pribadong pagpupulong sa palasyo, dahilan upang madiliin siya sa Presidential Security Group sa pinakamalapit na ospital sa Metro Manila. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang, umuugong na ang balitang maaaring magdulot ito ng matinding stress kasunod ng isang kontrobersyal na revelasyon inilantad laban sa Pangulo kamakailan. Ilang netizens at kritiko ang nagsasabing karma raw ang sinapit ng Pangulo. Bagamat maring namang kinondena ng ilang opisyal ang ganitong mga pahayag bilang insensitibo at walang pakundangan sa sitwasyon ng kalusugan ng isang lider ng bansa. Habang hinihintay ang opisyal na medical bulletin mula sa mga doktor ng Pangulo, nananatiling nakaantabay ang sambayanan sa magiging lagay ng kanyang kalusugan. Samantala, patuloy ang tanong ng publiko, gaano kalalim ang implikasyon ng isiniwalat na revelasyon at ano ang magiging epekto nito sa kasalukuyang pamumuno. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Daw kami ng audit log at print log. So, maiintindihan nyo yan, ating mga kandidato. Video, oo. Yung kanina, para to sa botante. Yung listahan, yung resibo, picturean, mag-file ng complaint, padala sa akin. The other one, ito ngayon, ito yung mga para sa kandidato naman. May mga nanonood naman sa ating mga kandidato dyan. Sabihin nyo, ang turo sa amin ni Glenn Chong, gamitin yung pangalan ko para ma-force itong COMELEC to face me squarely, publicly. Sabihin nyo, humihingi kami ng certified true copy ha, hindi pwede yung ninakaw nyo. Ayokong tanggapin yung ninanakaw ha at iniimbento. Dapat may pirma yan ng election officer, papirmahan nyo. Hingi kami ng kopya ng audit log, ito yung record ng lahat ng events na ginawa ng makina. Ni Miro. Meron yan. Tingnan nyo yung video para maintindihan nyo yung ibig kong sabihin. So yung audit log, ito yung tape na mahaba. Nandun lahat ng transaksyon ng makina sa araw ng halalan. Before, during, and after. And then, papirmahan nyo sa election officer tulad ng pinakita kong ebidensya. Kaya nga hindi umuubra ang COMELEC eh. Kasi certified true copy. Hindi ko ninakaw, hindi ko inimbento. So papirmahan nyo sa election officer na certified true copy ito. The other one, humingi kayo ng print log or its equivalent. Print log kasi yan ang tawag doon sa Smartmatic. So I don't know kung anong tawag sa Miro. Ano yung print log? Ito yung record ng lahat ng transaksyon na nangyari doon sa laptop sa munisipyo, sa Municipal Board of Canvassers. So, humingi kayo ha ng certified true copy also ng print log or its equivalent. Ito yung record ng lahat ng transaksyon sa laptop sa munisipyo. Kasi ikukumpir natin yan, yung transaksyon ng makina at yung laptop sa munisipyo. Kasi baka mangyari na naman na hindi pa nag-transmit ang makina, natanggap na ng munisipyo ang resulta. Tulad ng nangyari doon sa in 2010 and in 2022 according to General Rio. Nangyari sa dalawang eleksyon, 2010, 2022, mangyayari na naman yan ngayon. Magic kasi yung eleksyon. So mga kandidato, dalawa ang hihingin nyo ha. Print log, yung sa makina. Audit log, doon sa makina. Print log, doon sa municipal server, sa munisipyo. Para i-compare natin yan. I can do that. Alam na alam ko yan. Kahit na magkabaligtad, yung print log, pababa, from top to bottom. Yung audit log from top to bottom. Yung print log from bottom to top. Mahirap. Pero we can do that. I will do that. Para mahuli natin to. Pero certified true copy ha? Certified true copy. Yes. Attorney Glenn, magbasahan tayo ng comment. Sabi ni Lucino Botanas, Attorney, bawal magdala ng cellphone sa loob ng voting room? Wala namang ganyang batas, di ba? Na bawal magdala ng cellphone sa That's too unreasonable restriction. Yeah. That's too unreasonable restriction.
na pati cellphone pinagbabawalan. Ang alam ko, ang bawal is picturean mo yung balota mo. O picturean mo yung balota mo, ang bawal talaga yun. Pero pag ang listahan na hindi tugma sa resibo, picturean mo yan. That's a matter of evidence. Evidentiary matter yan. Hindi pwedeng pagbawalan ka dyan. Karapatan mong magreklamo. Oo. At ilalabas natin yan na hindi nagtutugma para mabuking talaga itong Comelec, matuldukan natin itong kanilang kagaguhan, kalokohan. Yeah. So si Ednar Abs, actually nakapag-usapan na namin to kanina pero baka pwedeng paliwanagan muli. Sabi ni Ednar, how about yung complaints ng mga OFW about sa online voting nila na iba ang lumalabas? Ayun na nga. Kailangan mong may listahan ka. May listahan ka and then yung resibo na hindi sila nagtugma. You take a picture, you file a complaint. I don't know nga lang kung ano yung sistema doon sa online voting kasi hindi naman ako go-online voting. Yeah. Ito yung sinasabi ko, ito yung pag makina ang harap mo. Pero pag online voting, I don't know kung binibigyan ka ng resibo. Somebody has to clarify that with me. Kung meron bang resibo na lumalabas doon sa screen mo pagkatapos mong bumoto. Kasi kung walang resibo, the more reason. Sabi ni Hazel, pag walang resibo ang online voting, that's a violation of the law. Malinaw yan. Okay. In the case of Bayan versus Comelec, ako yung resource person ni Senator Gordon doon, ako yung humarap sa Korte Suprema. Kaya nga nanalo kami kasi ang sabi ng Comelec at that time, para lang malaman ninyo mga kababayan, ito katarantaduhan talaga ng Comelec. Tinatakot nila ang Korte Suprema na kapag may resibo daw tayo, 18 hours ang voting journey. 18 hours. So tinatakot nila ang Korte Suprema. So ang ginawa ni Senator Gordon, dinala ako doon. Kaya harap ako sa Korte Suprema. So ako sumagot doon sa lahat ng tanong ng 13 justices sa harap ko. Sabi ko, Your Honor, ididibang ko yung 18 hours na yan. Isa-isahin natin. Ayun na, malinaw. Sinama nila sa 18 hours yung 1 hour na preparation ng BEI. Sabi ko, Your Honor, yung alas 5 ng umaga hanggang alas 6, walang butante doon. Ang teacher lang doon ang nag-aayos. Bakit sinama nila dyan sa voting journey? Sabi ni Chief Justice Serrano, tanggalin yan. Sige, next. Hanggang maraming tanggal-tanggal. And in fact, may resibo tayo ng 2016. 12 hours lang ang voting. Tarantado talaga itong Comelec na to. Mandaraya talaga. Living witness ako dyan doon. Dinadaya nila. 18 hours daw yung eleksyon pag may resibo. Ayun, sabi ng Korte Suprema, alam nyo mga kababayan, 30 minutes after the oral arguments, 13-0 ang voting ng Supreme Court. Ibigay ang resibo. Kaya online voting, dapat may resibo. Pag wala sa violation of the law, ipapa-impeach natin si George Garcia. Yes, sabi ni we'll see you. Voted, nakaboto na po ako online dito sa Hong Kong, na screenshot ko pa, kaya lang hindi ko pa ma-check yung QR code kung yung binoto ko ba ay yun din ang lumabas. Yan ang sabi niya. Okay, so ayun nga. Walang resibo. Siguro, sabi walang resibo, QR code lang. Napaliwanag na nga din kanina yon, pero sige, for the heck, i-explain ulit natin, brother. That's not a receipt. Kung QR code lang ang binibigay sa inyo, hindi yan resibo kasi nga sabi ko sa inyo, hindi pangalan ng kandidato ang laman ng QR code na yan eh. I-insist daw ba ang resibo, sabi ni Truth Bar. Dapat i-insist. Because that's the requirement of the law. You should insist for a receipt kasi requirement yan ng batas. Yun na nga mga kababayan. Kapag sino-short change tayo ng Comelec, hindi ka binibigyan ng resibo, pinapahirapan ka, QR code binibigay sa'yo, in violation of the law, anong ibig sabihin doon? Dadayain na naman yung eleksyon natin. Anong specific na provision ng batas ang pwedeng sabihin ng ating mga kababayan para pag pumunta sila sa mga immigration, sa embahada, sa mga konsulado? Kasi usually, brother, yung ating mga OFW, minamaliit yan eh. Hindi man lahat ng mga tao sa embahada, minamaliit nila. So para equip sila, may idea sila, sasabihin natin, anong batas or ito yung batas.
itong article na ito, itong provision na batas na ito ay nagpoprotekta sa karapatan ko na makahingi ako ng resibo sa aking binoto. Kasi talagang yan ang nakikita natin na problema talaga sa online voting. So yung iba dyan talagang inaano pa hindi pa tinatrato ng maayos ng mga nasa embahada at parang feeling nila ng mga nasa embahada walang karapatan ng mga OFW na humingi ng resibo. Parang, inaano nila, nilook down nila at hindi binibigyan ng tamang impormasyon. Kung walang resibo, scan ang QR code. Kaso madaming walang scanner sa phone nila, sabi ni Sin. Actually, napaliwanag na nga namin kanina yan, palanggan ni Attorney Glenn, na dapat yung QR code na yan ay merong, after mo bumoto, meron doong camera sa machine na kung saan ay pwede mong i-check kung tugma ba yung list, yung binoto mo. So, yes, ang dami nagko-comment na talagang walang resibo na binibigay online. So, ini-screenshot lang daw nila. Yun ang sabi niya. I think you have to make an affidavit. I really, sige ganito. I'll talk to some of the lawyers na mga kasama ko. Baka magpagawa tayo ng affidavit and then you sign it kung ano ang natanggap ninyo. Kasi, yun yung gagamitin natin para ipa-impeach natin si George Garcia for flagrantly violating the law. Itong lahat ng commissioner na to. Para we will put this head on na that's a flagrant violation of the law. Kung tatanungin kayo, ang batas is Republic Act 9369. Yun yung batas na mayroong nag-require ng RA 9369. Nandun din yan sa ano. Basahin niyo yan, mga kababayan. Hinahanap ko, Ate Claire, actually yung specific section para hindi naman mahirapan yung ating kababayan na magbasa. Okay, habang hinahanap mo yung particular na specific section. Okay, sabi ni Vega Warp, ayun, mamaya, Vega Warp, itatanong ko yan. So, tama, sabi ni Hanilin, lahat ng boto dapat may resibo. Okay? Paano ang gagawin pag binawala ng election officer na kuna ng PIC ang list at resibo at baka sabihin nila gagamitin sa vote buying? Sabi ni Homer Espiritu. So explain mo nga, Palangga, na hindi naman balota ang pinipicturean mo, kundi ang iyong listahan ng iyong binoto at yung lumabas, which is kung hindi tugma, para gamitin mo as evidence to file a complaint. So yan ang pwede niyong sabihin. Wala kaming resibo, sabi ni Gresil America. So, brother. Sige. Ang isite po ninyo ay Section 7. Section 7. Paragraph E. Provision per voter verified paper audit trail. Republic Act 9369. Section 7E. Section 7E, Republic Act 9369. Provision for verified, Provision for voter verified paper audit trail. Yan. Yun yung voter receipt. Section 7E, Republic Act 9369. And then, ang kaso na nag-require niyan is Bagong Bayan versus Comelec. Kami yan. Si Senator Gordon, actually, ang commissioner niyan. Ako naman yung resource person niya doon sa Supreme Court. Bagong Bayan versus Comelec. Brother, may mga, ito na receive ko to, ng mga reklamo. Meron mga talagang binoto nila, let's say, Duterte 10, tapos ang lumabas, ibang pangalan. So, paano kaya nangyayari yan? Kasi naipaliwanag mo kanina na dapat, doon sa QR code. Brother? Doon sa QR code. Yun na pinalit yung lookup table. Pinalitan yung pangalan. Yeah. Kaya, ang lumabas doon sa QR code, for example, ang binoto mo ay si Vic Rodriguez. Sa QR code, hindi Vic Rodriguez ang laman doon. Ha?
Ulit ko, ang binoto mo si Vic Rodriguez, si Jimmy Bondoc. Okay, si Vic Rodriguez, 56. Tapos doon sa QR code, hindi Vic Rodriguez or Jimmy Bondoc ang nakalagay doon. Yan, the Republic Act 9369, Section 7, Paragraph E. Yes, that's correct. Yan yung voter verified paper. So, hindi Jimmy Bondoc, hindi Vic Rodriguez ang nandoon sa loob ng QR code, kundi code nila. So, ito palagay natin. Si Vic is 56. 56 ang lalabas doon sa QR code. Doon sa lookup table, tatanungin niya yan, sino to si 56? Eh, si lookup table, sasabihin, si Vic Rodriguez yan. So that's the only time we know that this is Vic Rodriguez. Pero kung babaguhin ko yung lookup table, yung reference table, ilipat ko si Vic, naging 54 na si Vic, and ang nilagay ko doon ay si Abalos. Si Abalos. Eh di si Abalos ang bibigyan ng boto ng makina. Hindi si Vic Rodriguez. Kung si Vic Rodriguez ang binoto mo. Kasi babaguhin mo yung lookup table, yung reference table. Eh sino may hawak doon? Si Comelec lang. Yeah. Kaya nga kailangan talagang i-insist ninyo na picturean yung inyong listahan ng inyong binoto. Yeah. Pwede rin. May virus yung makina. O may virus yung makina. At set times, randomly, lalabas yung pangalan na gusto nilang dagdagan. O lalabas yung pangalan na gusto nilang dagdagan. Independent of the QR code. That's another way. This is another way. Merong virus sa loob ng software na papalitan niyo yung mga pangalan ng binoto at random para hindi naman halata. Yeah. So, at least, Brother Attorney Glenn, any more information na ipaalala natin sa ating mga kababayan, OFW at mga botante sa May 12 bago tayo mag-move on sa iba pang topic? Bakit kailangan madaya ni Marcos at ni Lisa? Si Lisa talaga dyan. Yan talaga ang hayop na, yung hinayupak na yan, yung bitch na yan. Yan talaga. Ang sarap talaga sampalin 1,000 times left and right. Two things. Ang unang-una, actually three things yan. Unang-una, they want to ensure that Inday Sara will be impeached. Eh kung ikaw ang kandidato ko, ang hihingin kong kapalit na manalo ka, ay yung boto mo na i-impeach Inday Sara. That's one. To make sure na matanggal talaga si Inday Sara because wala nang lalaban sa kanila. Inday Sara remains the last bastion of the opposition. And si Marcos is totally insecure of her. Kasi nga alam ni Marcos na si Inday Sara is the legitimate vice president. And si Marcos is not. Kasi nga, dinaya niya yung eleksyon niya. In fact, hindi lang ngayon, hindi ako ang nagsasabi, somebody else. Depending na lang kung kailan ito lalabas, plus yung proof niya. Now, that's one. Gusto nilang tanggalin talaga si Inday Sara. Kaya nga nila kinidap si President Duterte para mapilayan siya ng gusto. Pangalawa, para tanggal si Inday Sara, the Marcoses will be able to consolidate political power. Tandaan niyo ito mga kababayan, mahalaga ito. They will be able to consolidate political power because of that. Lahat ng opisyal, from mayors to governors to congressmen to senators, luluhod sa kanila. Yeah. Because there's no viable opposition. So there's no more viable opposition. So lahat ng public officials luluhod sa kanila. Wala na tayong mapupuntahan. Nobody will stand up for us anymore. We are at their mercy. Pangatlo, babaguhin na nila ang konstitusyon according to how they want it and how they will perpetuate themselves in power. Yan yung tatlo. That is why itong halalan na to is a make or break for them or for us, mga kababayan. Either sila ang mananalo at mananaig for life or tayo ang mananaig as a people. Basta ito ang tatlong gagawin nila. Tanggalin si Inday Sara by impeachment using
election cheating as a leverage, as a kumbaga, ano niya, yung currency niya. Boto, para i-impeach Inday Sara, papanulunin ko kayo. Pangalawa, consolidate political power, wala nang matatakbuhan ang taong bayan. Pangatlo, babaguhin constitution according to how they want it to be, to serve their selfish interest. That's why, etong eleksyon na to is a make or break for you and me against them. Either sila ang mananalo and they will be kings and princes for life and we will be slaves forever, or tayo ang mananaig and they will be made to account for their crimes. That's why ito is something we should not take for granted. Kung nakalusot ang COMELEC sa daya noong 2010, 2013, 2016, 2019, 2022, tuldukan na natin ito ngayon. Because we are in the gravest peril. Na si Lisa Marcos ang nandyan in position of power. Habang nandyan yung hayop na yan, yung bitch na yan, we are never safe. Kaya mga kababayan, I appeal to you, tambakan natin ang boto, ang mga kalaban natin. Ibuhos nyo lahat ang boto nyo sa oposisyon. Because that is also one guarantee na hindi tayo madadaya. And kung dadayain tayo, sobrang talamak na talaga, garapalan na talaga, people will not take it anymore. That's our first line of defense. Yung mga tinuro ko sa inyo kanina, that's evidentiary. Pero yung first line of defense talaga natin, you and me, tambakan natin ang boto ang mga kalaban, ang mga kalaban. Ibigay natin ang boto lahat sa ating mga kandidato, sa oposisyon. I may not agree with all of them. I may not vote for all of them. But the necessity today to survive necessitates that we vote for all of them. Make them win. Yeah. Local to national. Ako meron naman akong hindi iboboto dyan sa mga dati. Meron naman akong hindi iboboto dyan sa PDP laban ng mga kandidato na yan. Because I do not agree with them. I do not trust them. But it necessitates that we should make them, all of them, win. So boboto ako sa kanila ng buo. Black voting. Sabi ni Inday Sara. So lahat ng Pilipino, ibuhos natin ang boto. Ibuhos natin ang boto sa opposition, sa PDP laban. Lahat, from local to national. Papanalunin natin yan. Para hindi sila madaya. Kung dadayaan man sila, tulad kay Pangulong Duterte, lulusot at lulusot pa rin. Kasi hindi naman po pwedeng yung daya is a zero-sum game. Hindi naman po siyang na dayain mo ng buong-buo. Kasi may limit bawat presinto, mga kababayan, di ba? Merong maximum number of registered voters, di ba? Hindi ka pwedeng lumagpas dyan. Kung mag-cheat ka, o mandaya ka na mandaya na walang limit, baka lumagpas ka na doon sa number of registered voters. So, sobrang garapalay na, huli sila. So, yung data nila is a percentage. Percentage yan. Hindi pwedeng yung 100% kasi nga baka lumagpas ka na doon sa number of registered voters. Limit yan Natural limit yan. Bawat presinto, may number of registered voters na maximum 800, 700, 651, 540 sa bawat presinto. Iba-iba. So hindi ka pwedeng mandaya na buo. Kasi kung ibuo mo, baka lumagpas nga mahuli ka na. So it's a set percentage. Pero kung ibuhos mo yung boto sa PDP laban ng mga senatorial candidates, sa PDP laban ng mga kandidato sa baba, mahirap silang dayain. Madadaya, mababawasan, pero mananaig pa rin, mananalo pa rin. Dahil nga, sobrang dami ng boto. And that's exactly what happened to President Duterte. Alam mo, binawasan nila si Pangulong Duterte at dinagdagan sino ba yung kandidato na nag-traffic dyan sa EDSA? Sumaroas. Parang King Koy. Ako, I may not agree with all of them. Itong mga kandidato ng PDP, I may not agree with all of them. I may not vote for all of them originally. But ngayon, iboboto ko na lang lahat to make sure na hindi madadaya yung mga kandidato natin. At hindi mananalo yung kandidato ng mga bangag. Because that's exactly what we're going to do. Remove Inday Sara, consolidate political power, change the constitution, and we will all be brought to perdition. Yeah. Yeah, sabi na nag-comment, of course, sabi niya,
block voting but minus Amy Marcos. Walang kasi. Sabi. Hindi kasama yun. Hindi ako bumoto kay Inday. Kay Amy. But I have learned my lesson. Yeah. Take it from him, kababayan. Kapag Marcos, hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Regardless of regardless of the first name, basta Marcos, hindi mo mapagkakatiwalaan. So, ulitin natin, kasi yung iba, may nag-create ng narrative, alam ko mga trolls ni Bangag yan, na wag na lang daw bumoto. Kasi kung dadayain lang naman. So, paalala natin uli sa ating mga kababayan, Atty. Glenn, na sinisindak mananalo sila, hindi kayo bumoto. Yeah. Kasi, ganito yan. Bumoto po kayo. Okay, go ahead, kasi brother. Pag hindi kayo bumoto, ibuboto pa rin nila yung boto mo. May magagamit tuloy sila. Di ba? Sabi ko, may limit yan eh. May limit ang bawat presinto. Example na. Dito tayo sa example. Itong presinto na to, 500 ang maximum kasi 500 registered voters sila. Kung yung 400 hindi boboto, iboboto nila yung 400 na yan. Di ba? So may marami silang botong mahatak. Pero pag bumoto ang lahat ng 500, saan sila kukuha ng pandagdag? Hindi sila pwede magdagdag abang 500. Mahuhuli sila eh. So kaya it's better na bumoto tayong lahat. Ngayon nga, tambakan natin ang kapan, ibuhos natin sa PDP laban ng mga kandidato ang ating boto. That's the only way to tell Marcos it's your time to pack up and leave. Kasi pag natalo yung mga kandidato ni Marcos, he will lose political power. Yung mga local officials, yung mga congressman at governor, hindi na magdadalawang isip na sumunod sa kagustuhan niya. Kasi makikita nila na hindi mo na panalo yung mga kandidato mo. In fact, maraming congressman, maraming senators, mga local officials, nagdadalawang isip na. Idumudugo na nga yung bibig eh. Misleading. Pag-isipan nyo yan ng husto, don't cast your vote with Marcos. Ito mga public officials natin, don't cast your vote with Marcos. Malapit nang makalimot huminga yan. Nakita na yan. Dumugo na yung bibig. What? Kung makalimutan yung huminga ngayong gabi, diyari kayo bukas, hindi sara ng presidente. Patay correct. Kayo. So magdadalawang isip kayo. Alam nyo mga kababayan, nung nilabas nila yung Polvoron video, nilabas nila may tumistigo na hindi siya totoo. Nandoon ka nun eh. Tinanong ako kung nag-share ba ako. Siyempre, sinabi ko, sinare ko yung video na nagpakita niyan. Yung sa'yo, declare. Yung sa'yo. Hindi ba? Ikaw naman doon nag-live. Ako sa'yo. Sabi ko, sinare ko yung video na nagpakita ng video. Hindi naman ako tinanong kung bakit mo sinare. Hindi ka naman tinanong doon eh. Kasi kung tinanong ako, Ate Claire, ang sagot ko, sinare ko yan because that's how Marcos looked 6 years ago. Ganyan yung mukha niya. Nung una ko siyang kaharap, nung una ko siyang tinulungan, yan yung mukha niya. And I believe that's authentic, kaya sinare ko. And then, pinabulaanan yung video na yun, kinabukasan dumugo ang bibig. Yan ang pinagkaiba ko sa 5,000 flood control projects. 2 days later, nalunod ang sa baha. You see, mga kababayan, kahit tayo ang godly forces, sila ang evil. Kaya siya pinapabulaanan ng Diyos mismo. Imagine ka, pinabulaanan nila yung video ng
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!